pwede bang ngitian mo yung nasa kanan nyo po at nasa kaliwa nyo po. Come on, let's greet one another with smile in our faces. Glory to God. Today is a Palm Sunday. No po, tayo po ay, ang mundo ay nagsiselebrate ng Palm Sunday. At yun po yung ating pag-uusapan natin, bakit we celebrate this, no? Anong ginagawa? Anong nangyari nung panahon na iyon? At ano ang aral na pwede nating matutunan mula po dito sa pangyayaring ito? Are you excited? Yes. Today, pag-uusapan po natin, pinamagatang Hope Has Arrived. Ang ating pong tema sa buwan po ng Abril ay pinamagatang Increase in Hope. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, Increase in Hope? Sino po sa inyo dito, pang ilang buwan pa lang tayo? January, February, March, April, pang-apat pa lang, second Sunday pa lang. Tama po ba? Ng buwan, ng buwan ng taon, na kung saan namamag-asa ka pa rin sa Panginoon. Taas po ang kamay, lahat ng namamag-asa sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo namamag-asa sa Panginoon. We are going to talk about this morning, the triumphal entry of Jesus, which is ating pong sineselebrate. Ang mundo ngayon, bakit traffic ngayon? Kasi maraming lumalabas sa simbahan. Bakit nagsisimba? Kasi Palm Sunday. Kasi araw ng palaspas. Amen? May isang sandali po ba sa buhay natin na yung pag-asa natin sometimes nagiging concept na lang? Pastora, kahit anong gawin ko, 10 years na, 20 years na, hindi pa rin naman tinutugon ng Panginoon yung panalangin ko. May ganun po ba tayo? Isang konsepto na lang yung hope sa buhay ng bawat isa po sa atin. Totoo po ba? Meron po tayong ganun. Hindi tayo umaasa. Bakit? Pastora, 10 years na nga. Pastora, 20 years na nga. Nananalangin ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin pong tugon. Hello, are you with me? Pastora, ang tagal na nga. Ayan, may mga ganyan tayo. Na para bang tila, hindi po tayo naaalis doon sa tinatawag na pagdurusa. Hello, meron po ba ditong nagdurusa? Meron po ba ditong may problema? Taas ang kamay. Ayaw nila ng pagdurusa. Pastora, pag sinabi mong pagdurusa, matindi yan. Mabigat yan. Yung pang tipong, alam mo, hindi ka na naaalis sa problema. Pero sino sa inyo dito, totoo, may mga problema po tayo, pero kailangan po nating mamag-asa sa Panginoon. Can I hear aloud, amen? Amen. Kailangan po nating lahat panghawakan yung mga pangako ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Palm Sunday is the day when Christians traditionally celebrate the triumphal entry of Jesus sa Jerusalem. Kaya nga po, alam niyo po, ang gandang alalahanin. Nandito na tayo sa pagsisimula. No po? Nandito na tayo sa pagpasok. Bakit? Ano ang sinasabi ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem? At ano ang kinalaman ng pagpasok na ito sa buhay mo at sa buhay ko sa oras na ito? Sabi mo sa katabi mo, malaki ang kinalaman. Apo? Ang pag-uusapan po natin ay matatagpuan sa Lucas 19 verses 37 to 40. Tayo pong lahat ay tatayo bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin ko po yung verse 37. Alternate po nating babasahin, no po? Basahin ko po, sabi po ng verse 37. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksiyan. Verse 38 kayo po, sinabi nila, pinagpala ang haring dumating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Verse 40, last verse po, sabay-sabay tayo. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin sa umagang pong ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Lord, naniniwala po kami, bago pa lang kami dumako sa lugar na ito, nauna na ang presensya mo. At naniniwala po kami, Panginoon,
bago pa lang na itungtong ng aming mga panyapak, Panginoon, ang aming paa sa lugar na ito, Lord, alam naming nag-aabang ka na sa amin. Sa umagang ito, ang aking panalangin, iba-iba man kami ng mga sitwasyon at pinagdadaanan, hayaan mo nga po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maparangalan sa aming pag-uusapan. Banal na Espiritu, turuan mo kami mula sa iyong salita at malaya kang magbago ng aming mga puso at ng aming mga isip, sapagkat kung sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa. Maraming salamat sa umagang ito. Holy Spirit, take charge today. May your name be honored and glorified in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. That day, doon po sa Palm Sunday, Jesus is declared to be the King by His disciple. Sumisigaw, sabi ng Bible, hindi lang yung mga disciple niyang sumisigaw, and those who love Him and saw His miracles, they are shouting, Hosanna! Sumisigaw po sila ng pagsamba, sumisigaw po sila ng papuri sa Panginoon. He is declared to be the one who comes in the name of the Lord, and the whole multitude is praising Him. Umaawit, nagpupuri at nagpapasalamat po sila sa ating Diyos na buhay. They may not have fully recognized Jesus as their Messiah. Hindi lahat nakaka-recognize. But I do believe, mostly sa kanila po, recognize Him as the miracle worker. Bakit? Kasi itong mga taong ito, yung kasikatan po ng Panginoong Jesucristo during this time ay alam ng mga tao dahil sa kanyang ginawang mga milagro na nakita ng kanilang mga mata. Hello, are you with me? They were the eyewitness during that time of the miracles of our Lord Jesus Christ. They saw in their own eyes kung paano ang Panginoong Yesus ay nagpalakad ng pilay since birth, Paano ang Panginoong Yesus ay bumuhay ng isang Lazaro. Nakita po nila yon. Nakita nila at nasaksihan nila kung paano ang Panginoong Yesus, alam niyo po yon, nagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Nagpalayas ng demonyo doon sa mga taong inaalihan ng demonyo. Saksi po sila sa lahat ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marami po sa kanila na kung saan masasabi po nating eyewitness. Can we say the word eyewitness? Ako po magsasabi, hindi ko man nakita nila, pero marami po ako sa buhay ko na kung saan nasaksihan ko yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Sino sa inyo dito nakakita ng kabutihan at katapatan ng Panginoon? Kung nag-agree kayo, kaya I see hands right now. Totoo po ba? Nakita mo, naranasan mo yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. At kung nakita mo at naranasan mo, ayoko po na ang mga bato ang papalit sa akin para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hello, are you with me? Hindi po ako papayag ng mga bulaklak ang aawit at magbibigay ng pagsamba sa Diyos na nagpamahala sa akin ng katapatan, na sapagkat ako'y hindi karapat-dapat pero pinaging dapat ng Panginoon. Hello? Sino po magsasabi, karapat-dapat ka? Alam niyo po, ang ganda nung inawit natin, Karapat-dapat ka, O Jesus, papurit pagsamba, ilalaan sa'yo. Alam mo, ikaw na nakaranas ng katapatan ng Panginoon, araw-araw yung magising ka. Hindi ba sapat yun na dahilan para magtaas ng kamay at umawit ng papurit pasasalamat sa Panginoon? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ikaw na dumadaan sa panahon ng sitwasyon ng kakapusan, pero hindi ka nagkukwento, pag may mga taong mangangamusta sa'yo, ang lagi mong sinasabi, okay lang po ako, at dahil po sa biyaya ng Panginoon. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, siya ba yun? Totoo po ba? We Christians, sometimes, if people asking us, kamusta ka? Our tendency is sabihin sa kanila, okay po ako, dahil sa biyaya ng Panginoon. But the reality,
Alam na alam mo at alam ng mga taong nakapaligid sa iyo, sugatan yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam na alam at hindi pwedeng matago, nasa kakapusan yan. Nasa pangangailangan yan. Nasa matinding pinagdadaanan yan. Yet, tuwing tinatanong mo, ang sasabihin, okay lang ako. Hello, are you with me? Totoo po ba ganun tayo sumasagot? Why? Because alam natin na ang mga mananampalataya ang unang-unang namamag-asa sa Panginoon. And as a worshiper of Christ, ang gandang pagmasdan. Alam niyo po, every time na babasahin ko ang passage na ito, inaalala ko, imaginein mo yung moment na ang mga tao nag-worship, nagpupuri, nung pumapasok na si Jesus Christ dun sa Jerusalem, they are worshiping Christ. No, they are shouting loud. Para saan? Para sa pagsamba. Bakit nila ginagawa yun? Teka lang, saksi kami, nakita namin, alam namin yung ginawa ni Jesus. Yung bata na namatay na, yung bata na hindi niya na inabutan, pero sabi ng Panginoon, wag niyong ipagsabi. Pero hindi pwedeng itikom ng mga alagad yung kanilang labi. Kasi bakit? Alam nila na ang Panginoon tapat at hindi kailanman nagkukulang. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag ipagsabi, nag-ingay pa rin sila. Hello, are you with me? At yung pagkakataon na kagaya nito, hindi pwedeng hindi ka magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Can I hear aloud, amen? Ako po naniniwala na yung triumphal entry ni Jesus doon sa Jerusalem, hindi lamang for triumphant day para sa Kanya. But I do believe it is also, the entire event was a training ground for His disciples. Naniniwala po ako, yung mismong pangyayaring iyon, merong pagtuturo na ginagawa ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. At mamaya po titignan po natin, susuriin po natin, yung aral na natutunan po ng mga disciple sa araw po ng Palaspas. And as we approach this morning, the Palm Sunday, we will be reminded sa time na kung saan yung pag-asa pumasok sa buhay ng mga mananampalataya. Hello, are you with me? No? Alam niyo po yun, yung mga tao sa Jerusalem, they were excited, nakadama sila ng pag-asa. Bakit? Ang tagal na panahon, nababasa lang nila sa book of Isaiah. No? They are waiting for the Messiah. Alam nila na may dadating na Messiah. Pero nagulat sila sa paraan kung paano pumasok si Jesus on their lives. Kung paano si Jesus pumasok sa Jerusalem. Nagulat po sila. May tiwala sila at inaasahan po talaga nila yon. Well, in fact, nung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, alam na nila kung ano ang magaganap. Given na po iyon. Kaya nga nung pagkakita nila na ang Panginoong Yesus ay nakasakay sa isang batang asno, sumisigaw na sila, Hosanna! Hosanna! Na parang sinasabi, papuri! Papuri! Papuri sa kaitaas-taasan. They are shouting out loud. Why? Because nasaksihan nila kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya. Kung naniniwala ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng iyong kamay sa oras na ito? No? Kung naniniwala ka na ang Panginoon is still working right now sa ating pong mga sitwasyon. Nakita nila si Jesus bilang what? Bilang katuparan ng propesiya. Nakita nila si Jesus bilang Mesiyas na dumating para iligtas po sila. Maybe some of them, hindi po siya, kasi pag tinanong mo yung mga tao during that time, ang sabi ng Bible, ang iba sa kanila, propeta siya. Yan ang sabi Ang iba sa kanila sinasabi, siya ay Mesiyas. Ang iba sa kanila sinasabi, siya ay banal na tao. Yun lang, ganun lang nila ina-identify si Jesus, but not all of them would tell na si Jesus is the Messiah. Yun po iyon. Yun yung katotohanan ito. Pero gusto ko pong ipaalala sa atin, doon sa pangyayaring iyon, doon sa triumphal entry ni Jesus, nagdala po ito ng pag-asa. Jesus' triumphal entry brings us hope. Not only
in the people doon po sa Bible as well as sa panahon natin ngayon. Can I hear amen on that? Sabi po ng Mateo 21:1-3, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa niyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod ng layon at makikita ninyo kaagad doon ang alin? Ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan iyon ng Panginoon. At ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. I want you to focus on the lesson that the disciple learned during this time. No? Ang sabi ng Bible, there was an instruction coming from Jesus. The instruction is, pupunta sila doon sa kabilang nayon. At pagkatapos, merong asno doon. At alam niyo, sabi ng Bible, specifically, alam ng Panginoon yung asno, babae. At yung asno, merong alin? Merong anak na kasama. Alam ng Panginoon, kaya nga sabi niya, ang instruction niya doon sa disciple niya, punta kayo doon, kuhanin niyo yung dalawang asno na yon. Ngayon, pag tinanong kayo kung ano gagawin niyo, ang sasabihin niyo lang, kailangan ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Imaginein mo, hindi nila alam sino may-ari nun. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam ba ng mga disciples sino may-ari yun? Pinapapunta sila sa lugar, sa bundok na kung saan mayroon silang kukuhanin. At yung kukuhanin nila, wala man sa kanila ang nagmamay-ari. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang kukuhanin nila, wala sa kanila ang nakakaalam kung sino ang nagmamay-ari. Pero dito po sa tagpong ito, nais ko pong tingnan po natin ano ang aral na gustong ituro ni Jesus sa mga disciple na gusto niyang ibaba sa'yo, at sa atin pong lahat sa umagang ito. Are you ready? 3 bagay lang po ang gusto ko pong ibahagi sa atin. Every time na tayo po inaalala natin ang Palm Sunday, sa buhay natin, ang unang aral na tinuro niya sa kanyang disciple, yung tinatawag na we need to serve with humility. Kailangan po nating maglingkod, sabi mo sa katabi mo, ng may pagpapakumbaba. Hello, given na. Yung pag-asa pumasok. Pero ang tanong, ano gagawin mo bilang lingkod ng Panginoon? Ito po, kailangan lagay po natin sa ating puso't isipan that as we serve God, we need to serve with a humble heart. We need to serve with humility. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi ng iba, Pastora, napakahirap naman maging disciple ni Jesus. No, it was hard, yes, but it was glorious. It is glorious. Totoo po ba yun? Mahirap, oo. Pero ang dulo niyan, maniwala ka. No? Dakila ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa mga taong naglilingkod po sa Kanya. Can I hear aloud, amen? Jesus, no doubt, demanded things of His disciples. Wala pong duda dyan. Nagdidemand siya lagi sa kanyang mga disciple. At dito po sa kwento na ito, ang demand niya, kuhanin yung asno. Yan po yung kanyang demand. No? Ibig sabihin, hindi siya magde-demand sa kanyang mga disciple kung wala po siyang sanggang dikit na relasyon. No? Kung hindi sila intact. Hindi siya magde-demand sa kanyang mga disciple kung hindi alam niyang loyal sa kanya yung mga disciple. That means that he was what? Their mentor. That he was what? Their spiritual advisor. That he was what? Boss. That he was what? King. That he was what? Lord. He was what? Their rabbi. Alam po nila kung sino ang nag-uutos sa kanila. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, ginagawa nila. Vice versa, pag nangako ang Diyos sa kanila, ginagawa din ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. And the gospel says that even Jesus gave them what? The power to preach and heal the sick in His name. Binigyan po sila ng kapangyarihan na magpagaling. Binigyan po sila ng kapangyarihang mangaral ng salita ng Panginoon. At yan po ay matatagpuan sa Mateo 1 po.
Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So dito, automatically, hindi naman po makakapag-ministry ang kanyang mga disciple without the power coming from God. So makikita natin, sa simula pa lang, sinamahan na sila ng Panginoon. At sa simula pa lang po, ipinamalas na ng Panginoon sa kanila yung kakayahan. Sapagkat ang sabi ng Bible, they were empowered by God. No, para sila ay makapaghayag at para po sila ay makapagpagaling ng mga may sakit. Alam niyo po sa Bible, hindi lang po si Jesus ang nagpapagaling. As well as the disciples, when they lay their hands on the sick people, naggumagaling po yung mga sick people. At ang sabi ng Bible, imagine niyo, tingnan niyo po ako, lumakad lang si Peter, yung anino ni Pedro, marami daw ang gumagaling. Mababasa niyo po yan sa Bible. Imaginein mo, shadow mo lang. Ate Kati, kaya? Pastora? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mami Lucy, kaya? Anino mo lang? Yung may sakit gumagaling? Ang sabi ng Bible, si Peter, lalakad lang yan, pero anino nang ni Pedro, marami ang gumagaling. Because the power of God ay na kay Pedro. Kung ikaw naniniwala, teka lang, anak ka ng hari, anak ka ng Panginoon, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, presensya mo pa lang, may mga taong depressed, may mga taong haras, may mga taong may pinagdadaanan, pero presensya mo pa lang, gumagaling na sila. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang sabi ng Bible, God Himself gave His disciple the power to preach and to heal the sick. Mismo ang Lord. So ibig sabihin, kung ako pala ay mananampalataya na lumalakad according sa kung ano ang plano ng Panginoon sa akin, maniwala po kayo, ikaw ay kikilos at lalakad sa kung saan ang mga disciple dati ginagawa po nila, marami gumagaling. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam ng lahat ng mga taong ito kung ano ang pakiramdam na magpalayas ng demonyo kasi si Lord nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. They know paano magpagaling ng sakit. They know paano ang mga ketongin ay matulungan para sila ay tuluyang maging magaling. Bakit? Trinatrabaho nilang mangaral din ng mga ebanghelyo during that time. Sigurado po ako, makikilala ang disciple ng Panginoong Jesucristo that even Peter, hindi makakapagtago sa karamihan kasi bakit? He was identified as a disciple of Christ. Natatandaan niyo po, yung 3 beses, tumilao kang manok kasi bakit? Pinagkanuno ni Pedro ang Panginoong Jesucristo, tinatanong, sabi nila, di ba kasama ka ni Jesus? Ano sabi ng Bible? Hindi. Sumunod na pagkakataon, hindi. Kasama ka ni Jesus. Paano hindi siya makikilala? He was identified because kasama siya sa nagpapagaling. Kasama siya ni Jesus every time na nagpapakain ng libo-libo. Kasama siya ni Jesus sa mga panahong naglingkod si Jesus. Paano hindi siya ma-identify? He was identified as a disciple of Christ. Tignan mo ngayon mo katabi mo, mukha ng katabi mo, identify mo ba yan as disciple of Christ? Paulit-ulit sinasabi ng mga tao sa kanila, hindi, tagasunod ka ni Kristo, dinidinay niya. Bakit? Kahit anong tago mo, kilala ka, sikat sila during that time. Well, in fact, yung 12, naging sikat sila. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya sigurado, nataranta sila nung sabihin ni Jesus, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita nyo doon, agad, merong isang babaeng asno, tapos nakatali din doon yung anak niya. Kuhanin niyo, kalagan nyo. Pag tinanong ng may-ari kung anong gagawin, sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. Imaginein mo, nagpapalayas, nagpapagaling, pagkatapos ang ending, uutusan mo para kumuha ng asno. At hindi mo pa kilala yung may-ari. Hello, susunod ka ba? Na kapag tinignan po natin, mahalaga bang trabaho yun? Di ba ang tinatrabaho ng mga disciple, nag-i-evangelize?
di ba kasama ang mga disciples sa tinatawag na alin, na mga alagad ng Panginoon na kung saan gumagawa ng miracle, pagkatapos ang papagawa mo lang kukuhanin yung asno. Ano, Mami Lucy? Kamusta po ang pakiramdam? Sabi ni Pastor, kuhanin mo doon yung baka, hatakin mo papunta dito sa tapat. Susunod ka ba? May gagawin lang tayo. Pag sinabi nung may-ari, dami pong baka dyan, nakikita niyo po yon. Naglalakad-lakad sila. Pag sinabi ng may-ari, anong gagawin? Sabihin mo, kailangan ng Panginoon. Baka ikaw ay madimanda. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? By this time, humility is demanding. Nangangailangan ng pagpapakumbaba. Instead of working miracles ang gagawin nila, healing the sick, nakita natin sila sa tagpo na kailangan nilang maging mababa. Bakit? Paano pag inano kami ng may-ari? Kailangan nilang, mapunta doon sa tinatawag na donkey duty. Sa panahon po natin ngayon, wala nang donkey duty. Walang magpapagawa po sa inyong kumuha ng asno. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero sa church na ito, maraming halimbawa ng donkey duty. Bigyan ko po ng halimbawa. Magpunas ng upuan at magpunas ng mesa. Mababa. Mababa, servant yun eh. That is the work of the servant. Ano pa po ang halimbawa ng donkey duty? Maglinis ng church, mag-mop. Kamusta kaya? Masaya ka ba pag mag-mop ka man na ng church? Tapos, boss ka sa isang malaking kumpanya. Ako, hindi kita mauutusan. Pero ang tanong, pag pinagawa ba sa iyo, kaya mong mag-mop? Kaya mong gumawa? Can I hear a loud amen? O kaya, ang donkey duty natin, ipag-drive mo yung mga kabataan. Tapos, ihatid mo. Ang pinakamahirap, yung driver, bakit? Siya ang huling umuuwi. At danas na danas po namin yan sa garay. Kami ang susundo mula sa Santa Maria, papunta ng FBR. 2 pabahay po. May miyembro po tayo sa pabahay ng FBR, may miyembro po tayo sa pabahay ng NHB. Ang church ay nasa NHB, pero sumusundo po tayo sa FBR. Yan, kukunin natin yung membro, papunta po doon sa NHB. Pagkatapos ng service, ihahatid ng driver. Pagkatapos yung mga taga Santa Maria, bago pa po kami makauwi sa May Kawayan, 9:00, 10:00 na, hindi na po kami makausap kasi pagod na kami. Ako po hindi driver. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang driver ang napakahirap. Papayag ka ba? Donkey duty yun ah. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Bumili ka ng tinapay doon. Pastora, mainit. Sige na, kailangan ng tinapay ng mga Sunday schoolers natin. Nandun sila sa taas, kakain na sila. Pastora, mainit. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ano ba donkey duty? Nasa follow-up. Yung ahayo ka. Hello, may kausap po ba ako? Yung pupunta ka sa bahay ng may bahay, pagkatapos mangangamusta, yung sarili mong pamilya hindi mo makamusta. Hello? Donkey duty. A donkey duty is a servanthood. A donkey duty is being a servant na kahit maliit yung ginagawa mo, basta may pagmamahal at pagsunod sa Panginoon, that is a donkey duty. Hindi madaling lunukin na ikaw ay utos-utusan sa simbahan pagkatapos ikaw ay isang big boss pagdating sa company. Are you with me? Hindi madaling lunukin na ikaw ay ikaw ay may-ari ng isang malaking kumpanya. Ikaw ay may-ari ng isang magandang ganito. Pagkatapos pagdating sa simbahan, makikita mo nagmamap. Alam niyo po, nung nagsisimula ang simbahan, Friday pa lang po, dito pa po tayo noon sa HBC, sa tapat. Friday pa lang, dyan na po kami natutulog. Kasi madaling araw po ng Friday, 4 a.m., meron na po tayong prayer works. Ang ating prayer works, hindi 7 p.m. Madaling araw po talaga yan. Kasama ko ng ibang mga kabataan, nandun na kami sa second floor natutulog. Kasi bakit? Magbabababa na po tayo ng 4:00 ng madaling araw. Alam niyo po, makikita na po ako ng pamilya ko linggo ng gabi. Bakit? Friday, nasa simbahan na ako. Sabado, may practice yan. Pag wala kaming tagalinis ng time na yon, ang tagawalis at tagamamap kami ni Richard at saka nung asawa ko. Kami nagmamap, kami naglilinis, kami naglalampaso doon. Bakit? Kasi wala naman yan sa Hindi naman yan usapang pastor ka, hindi ka na pwedeng magmap. Hindi naman yan usapang dahil may posisyon ka, hindi ka na pwedeng magwalis.
Alam niyo po, a good example ng leader ay yung bagay na inuutos mo, kaya mong gawin. At ako po naniniwala si Jesus, hindi basta nag-utos sa disciple ng bagay na hindi niya kayang gawin. Well, in fact, pagkatapos ng utusan yung dalawa, may ginawa siyang isang donkey duty. At yung donkey duty na yun, nung simulan niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Who would volunteer? Wala nagtaas. Nangangailangan po kami ng alin? Ng kasama ni Ate Riyong maglilinis ng church. Who would volunteer? Ang amen lang? Amen lang? Amen lang? Hello, may kausap po ba ako ngayon? We can sense it in the gospel. The disciple seems confused. Bakit? Anong gagawin? No? Medyo nakakahiya maglalakad sa kalye, may hawak na may hawak na asno. Sa katunayan, after ng pangyayaring ito, gagampanan ni Jesus yung pinaka-servant na gawain. John 13 verse 3 to 5, sabi ni Jesus, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, nagbigkis ng tuwalya sa bewang, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bewang. Ang donkey duty ni Jesus, right after niyang utusan yung dalawa, yung hugasan yung paa ng mga disciples. At nung hinugasan niya, alam niyo po, yun po ay pagpapamalas na kung saan ay dapat tularan daw po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. That was the lowest job. When you wash the feet ng lahat ng tao sa loob ng tahanang iyon, during that time, that was the lowest job. Yan po yung pinakamababa na trabaho ng isang servant sa loob ng tahanan. Pagdating ng verse 13 to 15, ang sabi ng Bible, tinawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako nga'y Panginoon at guro ninyo at naguhugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Verse 15, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, begin. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. So maliwanag, bakit ginawa ni Jesus ang paghuhugas ng paa sa kanyang mga disciple para tularan mo at para tularan ko. Because the kingdom of heaven is different from the world. Yung kaharian ay iba sa mundo. The world measures success from one stations in life. Na kapag ikaw ay mayaman, pwedeng sabihin ng mundo, successful yan. Marami ang kotse, pwedeng sabihin ng mundo, successful yan. Na kapag tapos ng pag-aaral, pwedeng sabihin ng mundo, successful yan. Pero sa kingdom of heaven, iba po ang success. Ang definition ng success. If you have an important job, sabi ng mundo, success yan. Kapag ikaw ay alin? Pagka ikaw ay merong isang malaki at magandang kumpanya, successful yan. But in the kingdom of God, you are seen and be recognized by how you serve. Ang pagiging successful mo ay kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. Amen, amen. You are being recognized. The question is, sa umaga pong ito, nare-recognize kaya ng boss natin yung ating success through our service? Yan. The question is, do you serve well? Pwede ba tanungin mo katabi mo, do you serve well? Because if you serve well, you ultimately will be given recognition. Alam niyo po, kung naglilingkod ka, for sure, sabihin sa katabi mo, for sure, you are being recognized by God. Hello? No? I hope you look forward dun sa salitang sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Sino po sa inyo nag-aabang yan? Taas po ang kamay. Lahat ng nag-aabang. Gusto niyo po ba yan? Yung sabihin sa inyo ng Panginoon, congratulations, pasok ka, pinaganda kita.
No? Kasi bakit? Nakita ng Panginoon yung paglilingkod natin sa Kanya. Sabi ng Pilipos 2:6-11, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinaalin, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, kayo po ang bumasa. 1 to ready, begin. Ipinanganak siya bilang tao at siya'y nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Maliwanag po Bible eh. Ang sabi, kahit na siya ay Diyos, binitawan. Iniwanan yung pagiging Diyos. Bakit? Pwede namang sabihin niya, kapantay ko Ama. Pwede namang sabihin niya, hindi ko dapat pagdaanan tong pinagdadaanan ko ngayon. Pero dahil ang Panginoong Yesus, ang gusto niyang ipamala sa bawat isa sa atin na gusto niyang maging halimbawa siya, yung makita po tayo sa pagpapakumbaba. Can I hear aloud, amen? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ano sabi ng verse 11? At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. If you want to be great in the kingdom of God, you must become a servant. Sabi mo sa katabi mo, you must become a servant. Gisingin mo yung katabi mo kung yan ay natutulog. Sabihin mo, you must become a servant. Everyone needs donkey duty on occasion. No? Kailangan po iyan. Pangalawa po, serve with humility. Natutunan ng mga disciples during this time, your identity in Christ is more valuable. Yung ating pong identity sa Panginoong Jesucristo, yun po ang mahalaga. Ang iyong pagkakakilanlan. No? Because greatness does not come from the image you present to the world. Yung pagiging dakila ay hindi po yan matatagpuan sa kung ano ang imahe na pinapakita mo sa mundo. Hindi mo masasabing dakila ka. No? Jesus wanted His disciple to know this. Gusto ng Panginoong malaman to ng mga disciple niya. Bagkus greatness come from who you are. Greatness come from who you are, not what you have. Kasi kahit mayaman ka, kung hindi naman dakilas ang tingin sa'yo ng Panginoon, wala rin namang saysay ang pagiging mayaman. Pero maniwala ka, kahit mahirap ka, pero dakila ang tingin sa'yo ng Panginoon. Bakit? Naglilingkod ka ng may katapatan sa Kanya. Maniwala po kayo sa akin. Yun ang pinakadapat pinaniniwalaan mo sapagkat ang Panginoon ang nagwika nito sa iyo. Come on! No? Greatness come from the way you have ordered your inner man, not by how you clothe the outer man. Hindi dahil maganda ang panamit mo, masasabing dakila ka. Hindi dahil nasa posisyon ka, masasabing dakila ka. Hindi dahil marami kang pera, masasabing dakila ka. Hindi dahil may mga bagay ka na wala ang iba, dakila ka. But greatness come from the inner. Sabi mo sa katabi mo, inner. Alam mo yung kahit walang pera yan, kaya pa rin niyang magbigay. Alam mo kahit na ganito yan, kaya pa rin niyang umabot. May kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, iniisip ko, ano kaya yung sinasabi ng mga disciple habang si Jesus nakaangkas doon sa asno? A 33-year-old man, no, nakasakay sa isang batang asno. For sure yung paa niya sumasabit na. Or malapit na doon sa sa lapag. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Halos dumampi na yung paa ni Jesus doon sa lupa. Masyado siyang matangkad eh. Hindi kaya, nung tinitignan siya ng mga disciple niya, nagtatawanan sila. Tignan mo naman to si Jesus. Ang liit-liit. Pwede namang nagpautos na lang na kumuha ng kabayo. Pero bakit asno ang kinuha niya? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Wala po silang pakialam. Naghihiyawan sila. Nung pagpasok ni Jesus sa gate ng Jerusalem, ang sabi ng Bible, they are shouting. Nagpupuri, sumasamba, hinubad nila yung kanilang mga panlabas ng kasuotan at ito ay inilatag doon saan? Sa dadaanan ni Jesus. Na ang sinasabi, hope has arrived or hope is arrived during that time. Alam niyo po mga magulang, nung nilagay na nila yung balabal, doon po sa lalakaran ng Panginoong Jesus, yun po ay pagpapakita na ang pag-asa ay dumadating na. Hello, are you with me? Kaya nga ang sigaw nila, blessed is he that comes in the name of the Lord. Hosanna to the King.
Alam niyo po yon, mapalad siya na pumarito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa hari ng mga hari. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, ang tao wala silang pakialam. No, pero sa panahon natin ngayon, maniwala po kayo, pag ikaw ay sumakay sa isang alin, alam niyo po, yung papasok ka sa isang magandang alin, papasok ka sa isang magandang company pagkatapos nag-tricycle ka lang. Tingnan mo mukha ng katabi mo. Magtatago yan, magpapababa yan dun sa malayo. Tama. Tama. Sabihin sa katabi mo, tama ka. Magpapababayan sa malayo. Bakit? Nahiya. Nakakot. Ang ganda ng suot. Papasok sa isang magandang company. Pagkatapos naka-tricycle. Totoo po ba? Pero alam niyo, yung Panginoon, walang pakialam. Bata yan, asno yan, walang pakialam, papasok ako dyan. In Matthew 21 verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, eto malupit. Nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Alam niyo po, pag sinabing naggulo, ay, mga tao sumisigaw. Ay, yung mga tao, sino ba yun? Sabi nung iba. Pero alam niyo po, yung iba sinasabi, siya daw yung Mesiyas. Sabi nung iba, hindi siya yung nakita ko, naghimala. Alam mo ba, yung bula ganito? Sabi nung iba, hindi, siya rin yung nakita ko nung yung pilay na kalakad. Yung lame since birth na kalakad. Siya yung nakita ko. People wanted to know, sino siya? Kasi hindi lahat nakakakilala sa kanya. Pero sino sa inyo dito mag-a-agree po sa akin? Kapag meron ng crowd na gumagawa ng mga kakaibang mga bagay, yung iba gaya-gaya. Hello? Sabi nung iba, aawit tayo. Sabi nung praise and worship leader, let's sing a song. Sabi nung isa. Sabi mo sa katabi mo, gaya-gaya. Naniniwala po ba kayo na ang pagsamba naggagaling sa puso? Pag maliwanag sa'yo si Jesus na matay para sa'yo, ikaw na hindi karapat-dapat, ako na hindi karapat-dapat, hindi ka uutusang magtaas ng kamay. Hindi ka uutusan ng praise and worship team na tumalon. Hindi ka uutusan na sumigaw. Alam niyo po, kahit nakakahiya, pag awitan na, hindi ko po alam kung naririnig hanggang likod yung boses ko. Totoo po. Bakit? Who am I? Sino si Pastora? Para patawarin ng Panginoon. Sino ako para makarananas ng katapatan ng Panginoon araw-araw? Kaya nga pagdating sa pagsamba, wala akong pakialam sa inyo. Hello, are you with me? Pagdating sa pagsamba, alam niyo po yon, yung mga tao, nung dumadaan si Jesus, teka lang, eto na, yung nagpapagaling ba yan? Alam niyo po yon, nakakarinig sila ng balita kay Jesus Alam niyo po, hindi ka mahihiya. Kasi bakit? Sa Bible pa lang, sinabi na, yung tagpo na yun, nakita na ni Prophet Zechariah. In Zechariah 9 verse 9, yung mismong tagpo, na-foresee na, nakita na. Yung triumphal entry na yon, na-predict na beforehand. Ano sabi ng verse 9? O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na magtatagumpay at magwawagi. Dumating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Bago pa lang nangyari yung triumphal entry, na-foresee na, nakita na, na-predict na ine-expect na po nila yon. Bakit? Alam nila na merong tagapagligtas na dadating na magtatanggal sa kanila doon sa kanilang hirap at pagdurusa. Hari, tinatawag na hari pero walang hukbo. Tinatawag na hari pero walang armas. Tinatawag na hari pero walang flag na simbolo ng alin, ng kapangyarihan. Tinatawag ng hari pero walang karwahe, walang magandang alin, walang magandang kasuotan. Kaya nagtataka sila, hari ba to? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nung una hindi ma-identify ng iba, di nila kilala. Pero may mga taong nakakakilala sa kanila, hari ba to pero walang hukbo?
Si Cesar, pag dumating si Cesar during that time, may hukbo, may karwahe, may mga taong nakasunod sa kanya. Pero ito nagpapakilala, hari pa ng mga hari, Panginoon pa ng Panginoon, Diyos pa ng mga Diyos. Pagkatapos pumasok sa Jerusalem, sa pinakasimpleng pangyayari. Hari ba yan? Hello? Hindi po kailangan ni Jesus ng alinman sa mga yon na binanggit ko para ipakita kung ano ang identity niya bilang hari, sapagkat sa loob niya, alam niya, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa oras po na ito? At gusto ko pong magtapos sa panghuli sa oras na ito. Una, sabi natin, ano natutunan ng mga disciples during that time? We need to serve. Alam nila, kailangan nilang maglingkod with humility. And we Christian nowadays, the Lord wants us to serve with humility. Tanggalin mo yung posisyon mo. Kasi sa paglilingkod mo sa Panginoon, di mo kailangan yan. Hubarin mo yung kapangyarihan mo sa trabaho. Kasi pagdating mo sa paglilingkod sa Panginoon, you don't need that. Tanggalin mo yung mga bagay na alam mong hindi kailangan sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2, your identity in Christ is more valuable. Yung identity natin sa Panginoon, yan po ang pinaka-importante. Your inner man. Your inner self. Ano ngayon kung wala kang bagong damit, pero naglilingkod ka sa Panginoon? Alam mo, may mga pagkakataon po. Sabi ko, Lord, mag-speak na naman ako, pero uulitin ko lang yung damit ko. But alam mo, I was corrected by God at sabi ng Panginoon sa akin, di ako tumitingin sa damit na susuot mo. At kahit paulit-ulit pa yan. At kahit, alam mo yon, kahit wala na silang makita na paulit-ulit na damit na isusuot mo, hindi yan ang titignan ko. Kasi alam mo na ang puso ang tinitignan ko habang naglilingkod ka sa akin. Hello? Ano ngayon kung wala kang magandang sasakyan? Ano ngayon kung hindi ka bahagi sa sinasabi nilang so-called leader? Okay lang. Kasi maniwala po kayo, sa paglilingkod sa Panginoon at pag dinarang na sa apoy lahat ng ginawa mo, doon lang makikita ng Panginoon how pure it is. How genuine your service in God. Gaano kadalisay, gaano katapat yung pinaglingkod mo. At kahit every Sunday nasa loob ka ng simbahan, kung wala namang nabagong buhay at nabagong puso, walang saysay. Walang saysay. Sapagkat ang Panginoon, yung loob ang tinitignan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? At yung pangatlo, our obedience is not connected to popularity. Hindi pag sumunod ka sa Panginoon, sisikat ka. Hindi pag sumunod ka sa Panginoon, makikilala ka. Magiging tanyag ka sa Facebook. Viral ka. Marami naglilingkod sa Panginoon, gusto viral. Hello? Kahit wala ka on social media, kung gumawa ka ng isang bagay na naglingkod ka na hindi nakita ng iba pero nakita ng Panginoon, sapat na. Bakit? Aanin ko naman yung sasabihin ng tao. Kung hindi naman ito, hindi naman cheche ka ng Panginoon yung ginawa ko. May kausap po ba ako ngayon? Aanin ko naman yung popularity. Baka mamaya yung pagiging Kristiyano ko hanggang social media lang. Hello? Aanin mo naman yan. Aanin mo yung kasikatan. Aanin mo yung mga bagay na yan. Sa tao, approve. Pero sa Panginoon, disapprove? No way. Hello? Hindi ko papayagan na yung paglilingkod ko sa araw na ito, pag pinadaan sa apoy, sunog. Hindi ko papayagan na yung paglilingkod ko sa Panginoon araw-araw, pupunta ako ng jail tuwing Monday. Tuesday, ang life group ko. Wednesday, kung kinakailangan, maipag-pray ako. Pagdating ng Thursday, ganun din ang gagawin ko. Pagdating ng Friday, meron kaming prayer work sa Garay. Kailangan pumunta. Pagdating ng Sabado, may ibang gawain. May ladies in fellowship. Meron pang ibang mga gawain. Pag tinignan mo yung kalendaryo, punong-puno.
Pero ang tanong, yung bang paglilingkod mo sa Panginoon, chinek ng Panginoon, pagkatapos mong gawin yung ginawa mo? Mga magulang at mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, hindi to connected sa popularity. Kasi yung popularity ni Jesus, one day popularity nung time na yun. Kasi right after ng triumphal entry ng Panginoong Jesus, bumilang lang ng 1 linggo, eto na yung mga sumisigaw, that Hosanna, purihin ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, is the same na mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Alam niyo po yun? Maraming mga tao, they were identified as a disciple of Christ, yet the life that they have, layo. Christian pag linggo, pag Monday to Friday, going back to the real life. Christian pag Sunday, pag Monday to Friday, balik sa dating buhay. Mga magulang at mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, magsawa ka na. Sawa ka na. Bakit? Ang pagiging Kristiyano, wala sa damit. Wala sa pagpunta sa simbahan. Ang pagiging Kristiyano, nilalagay ang sarili sa paanan ng Panginoon. Na Lord, hindi ko kayang i-give up itong bagay na ito, pero dahil sinabi mo, ibibigay ko sa iyo. Lord, hindi ko kaya, pero dahil sinabi mo, magpapatuloy ako. Sa pagkat ng Panginoon, in John 6 verse 38, for I have come down from heaven. Sabi niya, not to my own will, but to the will of Him who sent me. Jesus didn't need to be popular or were liked or even loved by the crowd. Sabi niya, yung kalooban lang ng tatay ko, yun lang ang gusto ko. Yung applause ng tao, sa tingin nyo ba, nung habang pumapasok doon sa triumphal entry ni Jesus doon sa Jerusalem, tuwang-tuwa siya, habang bini-worship siya ng tao, yes, somehow, tuwang-tuwa siya. Pero para sa kanya, sabi niya, hindi yung mga bagay na yun ang nagpapasaya sa akin, kundi gawin ko kung ano yung kalooban ng tatay ko. You remember? Pagkatapos ng tagbong ito, nanalangin siya 1 week lang, nasa Gethsemane siya. Ang sabi ng Bible, there was a part of him na ayaw niyang gawin at daanan yung ipapako siya sa krus. Well, in fact, ang sabi niya, Lord, Ama, pwede po ba tanggalin mo sa akin yung sarong ito? May part sa kanya. Bakit? Tao siya eh. Bakit? Masasaktan yung physical na pangangatawan niya. Bakit? Ipapako ka? Pahihirapan ka? Hindi po ba napakasakit nun? Hindi madaling tanggapin. Pero alam niyo, dahil gusto niyang sundin ang Ama. Dahil gusto niyang sundin ang pinagagawa ng Diyos. At dahil naisip ka niya at naisip niya ako, hinayaan ng Panginoon na mamatay. He was killed in the line of duty. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kaya nga pagdadaan ng Semana Santa, kapatid, aalalahanin mo, nga Lord, no? Eto na naman, andito na naman kami. Wala, yung ginawa mo, hindi lang naman yan para lang, alam niyo po yun, magbigay ng pasikat sa amin, maging Kristiyano kami, at the same time, maging kilala kami. Yung ginawa mo sa amin, Panginoon, totoo. Nagdala sa amin sa totoong kalayaan. Ikaw na dating, hawak ng bisyo. Alam niyo po yun, hawak ng mga kasalanan. Pero nung naranasan mo ang Panginoon, yung naranasan mo yung pag-ibig niya na dating buhay malayo sa Diyos, binago ng Panginoon. At eto ngayon, lumalakad ng merong katapatan sa Panginoon. Bakit? Maliwanag. Hindi ka deserving ng pagmamahal ng Diyos. Maliwanag. I am not deserving. Pero inayaan ng Panginoong gawin. Why? Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. Dahil sa pagmamahal niya. Mga magulang at mga kapatid, He deserved your hands lifted up every Sunday. He deserved your voice praising His name. Not just only every Sunday, but every day ng buhay natin. He deserved your clap. He deserved your jump. He deserved everything. He deserved your time. He deserved all. Why? Kasi binigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin.
Who am I? Who am I? Sino ako? Bata akong palamura. Bata ako, nasakit ng ulo ng nanay at tatay ko. Bata ako, alam niyo po yun, na palaaway. Bata ako na makasalanan. Who am I? Para ipamalas ng Panginoon yung pagmamahal niya. Sino ako? Sino po tayo? Mga magulang at mga kapatid, the very reason of that triumphal entry, for them to see that there is hope. For them to see that Jesus is their only hope. Wala nang iba. Wala nang iba. Kung ang Panginoon ay naging tapat at mabuti sa iyo, I don't know kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, pero ako po naniniwala, kilala po tayo ng Panginoon. Right now, as we standing our feet, and as we close our eyes, let's continue to contemplate the goodness, the faithfulness, the awesome act of love ng ating Panginoong Jesucristo for all of us. Dahilan para ang kamay na yan magtaas at ang labi na yan ay magbanggit ng mga papuring karapat-dapat para sa Panginoon. Dahilan para ikaw ay magpasalamat. Dahilan para ikaw ay magpatuloy sa buhay. Hindi pag may problema, aayaw na. Kundi dahilan para mamag-asa sa Panginoon na sa kabila ng iyong karanasan at sitwasyon, kaya mong sabihin, Panginoon, anumang kalalagayan ko ngayon, magpapatuloy ako na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan. Napakadaming dahilan, kapatid. Ang sabi ng Bible, pag pinatahimik ko sila, sabi ni Jesus sa mga Pariseo, mga bato, mga bulaklak, ang magpupuri sa akin. Ikaw na nakaranas ng katapatan ng Panginoon, papayag ka ba na bato ang magpupuri sa Panginoon? Why don't you lift up your hands to the Lord right now? As you raise your hands to Jesus towards heaven, as you lift up your hands towards heaven this morning, kasabay ng pagtaas ng kamay na yan, ang pagtaas ng puso sa Panginoon, na God, I want to worship you. I just want to say thank you. I just want to say thank you, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Kung ikaw ay nakakaranas ng katapatan ng kabutihan ng Panginoon habang nakataas ang kamay na yan, at habang inaawit natin yung awit na ito, you worship God. Pasalamatan mo ang Panginoon sa oras na ito. Kapatid, ginawa na ng Panginoon yung bahagi niya. It's time for you to apply. It's time for you to apply kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. So I could live in the freedom you died for. And now my life is yours. Awitin mo ang awit na iyan sa oras na ito. Of your goodness forevermore. Worthy is your name, O God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kung karapat dapat ang Diyos sa pagsamba mo, awitin mo na may pagsamba sa umagang ito. Kung karapat dapat siya sa iyo, you sing this song from the bottom of your heart this morning, telling God, Lord, karapat dapat ka. You're worthy. You're worthy, God. Ora karabasi karabababahay. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah.
Habang nakataas ang kamay na yan, patuloy kang sumamba sa Panginoon. Patuloy mo siyang pasalamatan. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Today, church, pasalamatan mo ang Panginoon. He deserved the highest praise. He deserved the highest glory. He deserved your thanksgiving. He deserved, hallelujah, all the glory and adoration. Ora karabasi karabababababababahay. Ora karab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 a. Ora karabashe karababababababahay. We praise your name. We praise your name. We praise your name. All the people of God, all the people of God, praising His name, praising His holy name. Ora karab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 ahay. Hallelujah! 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 Awitin natin sa Tagalog. Ora karabasi karababababababa. Ora karabashe karabababahay. Hallelujah! We give you honor. We give you praise. We give you glory. Ora karabababahay. Dapat ka, Oh, Jesus, papurit pagsamba, ilalaan sa'yo. Karapat dapat ka. dapat ka, Oh, Jesus, papurit pagsamba, ilalaan sa'yo. Karapat dapat ka. dapat ka, Oh, Jesus, papurit pagsambay, ilalaan sa'yo. Ora karabashe karabababababahay. Hallelujah! Awitin natin na may pagsamba sa Panginoon sa oras na ito. Ora karabababababababahay. Ora karabasi karababahay. taas ka sa kalangitan, Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakilang pangalan mo. itataas ka. Taas ka sa kalangitan, Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakilang itataas. taas ka sa kalangitan, ang kalwalhatian Let's mo praise the name of the Lord. ay papupurihan ko. Dakilang pangalan mo Taas ka sa itataas. kalangitan, Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakilang pangalan mo. Yeah! oh Jesus, Papurit pagsambay, ilalaan sa'yo. Karapat dapat ka, oh Jesus. Papurit pagsambay, ilalaan. Karapat dapat, karapat dapat ka, oh Jesus. Papurit pagsambay, ilalaan sa'yo. Karapat dapat ka, Panginoon. karapat dapat ka, Oh, Jesus, papurit pagsambay, ilalaan sa'yo. Simulan mo pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito. Don't just expect, kapatid, you just open up your mouth to the Lord. Don't just look sa paligid mo sa umagang ito. Ikaw mismo, ano yung bagay na magbibigay mo sa Panginoon sa umagang ito? Come on, lift up your hands to the Lord right now. Lift up your voices unto Jesus today. We thank you, Lord. Simulan mo pasalamatan ng Panginoon. We thank you, Lord God. Ginising mo kami kaninang umaga. Maraming natulog, hindi nagising. But here we are, God. Lord, nandito kami ngayon, shouting out loud, praising your holy name. We are here, God. Nagpapasalamat sa katapatan. Nagpapasalamat sa kabutihan mo. Here we are, God. Hallelujah. You are good. Tapat ka. Mabuti ka. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ora karababa
kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang sa ulit pagkakataon, itataas ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan. Yeah! Hallelujah! We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We praise your holy name. We glorify your name. You are good. You are good. Dumadaan ang hari ng mga hari. Panginoon ang Panginoon. Dumadaan. Yan lang ba yung kaya mong palakpak? Yan lang ba yung kaya mong sigaw? Yan lang ba yung kaya mong gawin? The King of Kings and the Lord of Lords is here in this place. He's here in this place. He's here in this place. Oh, nakarabasikarabahai. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Patuloy kaming mamamag-asa sa iyo, Panginoon. For you are our King of Kings and Lord of Lords. We will leave this place, oh God, na dala-dala namin, Panginoon, sa aming mga puso yung mga bagay na nais mong ituro po sa amin. Father, we thank you, Lord, for reminding us about your word. Salamat, Panginoon, that the triumphal entry, Lord God, Lord, will remind us, Panginoon, that there is hope in you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Let's all leave up our hands to the Lord. Let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord will increase your hope. I receive. In the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen.